Don't you know that when you are with Uno, you are a missionary? You are doing a lot of good things for other people. Hindi kayo doktor, pero may natutulungan kayong may sakit sa diabetes dahil may produkto tayo na i-offer nyo sa kanila. Tama? Hindi kayo doktor, pero may tao may kidney problem, na-solve ang kidney problem dahil binigyan nyo ng crypto. You understand what I'm saying? Merong isang tao na kulay brown na naging kulay white dahil sa glutathione. You know what? It's true. Look at Doc Pat, no? Ang tinitingnan nyo kay Doc Pat ay yung kotse niya, bahay niya, yung milyon-milyong kinikita niya. That's good. Pero hindi nyo nakikita kung ilang tao ang natulungan niya na naging milyonaryo na kagaya niya. In fact, kanina lang it dawned on me. Are you guys listening? In some aspect, nakikita ko si Doc Pat, even Uno, in some aspect ay mas maganda kaysa kay Lucio Tan. Kasi hindi ko nabalitaan si Lucio Tan na out of a security guard ay naging milyonaryo dahil sa kanya. Nakuha niyo ba yun? Hindi ko rin nabalitaan na mayroong tao na messenger na dahil sa Uno, naging milyonaryo. Ay, in fact, kakatok ka doon siguro sa opisina ng mga mayayamang tao sa Makati, tanungin mo, meron ba kayong na-create na milyonaryo dito na ordinaryong tao lang na hindi graduate? Ang sasabihin nila, hindi! Lahat na naging milyonaryo rito, masterals at saka doctorate degree. Kaya talo ng Uno kung minsan yung mga mayayaman sa Makati na yan. Tama? Yes! So you focus. Some of you will probably put up a business. Magtayo ka ng grocery. Yayaman ka, kapatid. Pero I'm afraid, wala kang mapapayaman kundi ikaw lang. You might put up a Jollibee, but I am afraid. Ikaw lang ang yayaman at yung mga staff mo, baka hindi yumaman. Buti pa sa Uno, tama? Pag yumaman ka, napayaman mo sila, lahat kayo yayaman. That's the difference. So in closing, mga kapatid, these are the reasons why you should join. You want to be healthy, you want to be beautiful, mag-business ka, may training, time freedom, and helping other people. Ito ang dahilan kung bakit ka mag-join, pero ang dahilan kung bakit hindi sila mag-join dahil wala silang 7,300. Tama eh. Tama? So mga kapatid, kung ano-ano ba gawin ninyo, sa gaya nga ng sinabi ko, mahirap desisyonan yan. Nakuha niyo yung ibig sabihin? Well, I hope you understand now the value of what you are getting from Uno. Kayong mga nakahawak pa sa 7,300, yun na makakawalan dito rin naman sa kung saan-saan. Dito nyo napakawalan. Tama! Tama eh, no? Tama eh. There is a principle of sowing and reaping. If you want corn, you plant what? You plant corn. If you want rice, you plant rice. If you want money, you invest money. If you want to become a millionaire, you put up 7,300. Plain and simple. Plain and simple. Ngayon, kung wala kang pera, mga kapatid, ipinag-uutos ko, mangutang ka. Anong gagawin mo sa buhay mo? Lagi na lang every time may opportunity, sasabihin mo, wala kang pera. I will come back 5 years from now, I will give you this kind of presentation, kasama si Doc Pat, you will say the same thing, wala ka pa rin pera. After 10 years, I will come back again. Ugod-ugod ka na, babalik-balik ka lang dito, hanip, power, hataw, pero wala ka pa rin pera, kasi hindi ka pa rin naglalagay ng 70 dahil gusto mo, mauna yung harvest before the seed. And then after 10 years, tsaka ka mag-decide mangutang. Mangutang ka rin lang pala, mangutang ka na ngayon! Let me tell you one thing, what's wrong kung mangutang ka, kung magdinegosyo? In one word, ang business ay OPM, other people's money. Hindi masamang mangutang kung magbabayad ka at nagdinegosyo ka. Si Lucio Tan, pag kailangan ng aeroplanong bago, saan pupunta? Mangungutang sa bangko.
Kung kailangan magtayo ng bagong building ng Henry C, hindi naman niya pera yun. Mangungutang din sa bangko. Di ba? Eh kung ikaw nangailangan ka ng 7.3, o di mangutang ka rin. Tama? So what's the difference? Kahit nga i-TV tayo ngayon at sabihin, bakit yung sinasabi mangutang? Eh ganun naman ang negosyo talaga eh. Kasi kung hindi ka gagawa ng paraan, sa buong buhay mo, walang mangyayari. Kasi nga, money begets money. Kapag kumalan, ang hirap express doon. Nakuha niyo na ibig sabihin. Ayaw magbitaw, ayaw gumawa ng paraan. Bigyan kita ng example. Di kumuha ka ngayon ng package mo, ultimacy, mangutang ka muna kay Ninong, Ninang, Uncle Andy, magninegosyo ko. Then, kumuha ka ng ultimacy o kaya crypto. Pagkatapos, di bayaran mo ngayon yung utang mo ng crypto. Kaya uncle, nakikita ko yung mukha mo, namumutla ka ng toxic uncle, namamatay ka na butas. Kailangan mo ng ultimacy. Hindi kita babayaran ng cash, pero babayaran kita ng ultimacy. Unti-unti ka na may babayad. At uncle, nabalitaan ko sa auntie, nagko-complain, kailangan mo uncle ng supercharge. Kailangan mo ng supercharge. There's a will, there's a way. Huwag kasing patay-patay, lumapang kasi, may paraan. Pinakaayaw ko sa lahat yung, katapos ko mag-explain, pagkatagal-tagal na ganyan, dahil I'm concerned ako eh. Ang ganda sana, kaya wala akong pera. I want to close now. Thank you for the opportunity, Doctor. Pakakpakan na natin si Doctor. Will I see you again, guys? Yes! Meron akong special training. Only for the special people na talaga malaking pangarap. I wish to come back this coming Thursday. You ain't seen nothing yet. Kumbaga, ito pa lang yung opening. You will learn more. Thursday agad tayo, ha? Okay? Pakita sa mga gusto makita ko sa Thursday. Very good. So, i-announce ni Doc Pai. So, in closing, are you guys listening? Life is a matter of choice. That's my message. Wherever you are right now and whatever situation you are in is, of course, brought about by what? By your choices. Kami naman ni Doc Pat ay hindi authoritarian. Are you listening? Can I give you a choice? Can I give you a choice na lang? Okay, you have your first choice is to do uno. Mag-uno ka kapatid. Tingnan mo ha. Meron tayong tinatawag na 12 months projection. Alam niyo ba yan? Yes. Pag kukuha ka ng dalawa sa isang buwan, at kukuha rin sila ng dalawa sa susunod na buwan, at then dalawa doon, sa bawat isa kukuha lang natin ng dalawa sa loob ng 12 months, ang total na kikitain mo ay 2.1 million. Tama? 2,109,000 to be exact. Correct. So that's your choice. Kumuha ka ng dalawa, training, sige, hataw-hataw. Kung mag-invite ka ng 10, 12 ang hindi dumating, kuha ka rin. Pero talagang buhay. Di ba, sabi na eh. Yung ilan sa inyo rito, nagkukwit na, 8 in-invite, 10 hindi dumating. Dalawa lang hinahanap mo. So yan. Within 12 months, pwede kang kumita ng 2.1 million. Do you understand that? But I will give you a better choice. Are you listening? Sige lang, total, pinanganak naman tayo na ang mindset natin na maging empleyado. Testingin nyo lang. Magtrabaho tayo, kayo, magkaroon kayo ng employment, at kikita kayo ng 20,000 pesos per month. Are you listening? That's a good choice. Yung 20,000 pesos per month na yan, I am your advisor. You listen to me. Huwag kang gagastos kahit na piso. Kung papaano, that's your problem. But take my advice. Are you listening? And then gagawin mo yan sa loob ng 1 taon. Na hindi ka gagastos ng kahit na piso. So meaning, sa loob ng 1 taon,
mayroon kang ipon na 240,000 pesos. That's a lot of money already, correct? Kaya lang hindi ka pa milyonaryo. So gagawin mo to ng 10 taon na hindi ka gagastos ng kahit na piso. Can you follow? Para sa loob ng 10 taon, meron kang 2.4 million. Kapatid, milyonaryo ka na after 10 years. Are you listening? So if I were you, why would I do this if I can do this? Do this! Do this! Ang nakakainis pa, meron ka na ng 2 million dito, hato pa ng hato itong hato, may 1.5, 1.5, 1.5, nakakainis! Then, bili naman sila ng product, di ba, crypto, di ba sila lahat. So may unilevel ka na lang, nakakainis! Mas gusto ko ito. Ito, walang ka-challenge. Ito, may challenge. Alright, thank you. Palakpakan ho natin yung bawat isa. To see you again, President. God bless everyone. Guys, palakpakan natin Mr. Edwin Humilde! Galing. Grabe! Para kay Mr. Edwin Humilde, isang palakpak pa ulit! Well, anyway, kapatid, hindi ko po alam kung paano natin gagawin. I'm sure maraming attend sa kanya sa Thursday. Alright? So, ang problema sa Thursday, ang magagamit nating kwarto, nandiyan ba si Ray? Ray, hiramin namin yung room C ba yan? Nandiyan? Room D. Alright? So, but anyway, ang gusto ko sabihin sa inyo, yung nakita nyo is just, hindi pa nga training yan eh.